President Bongbong Marcos says he told Congress not to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Marcos makes the pronouncement after being asked to confirm a text message he supposedly sent to House leaders, which surfaced on Thursday, November 28. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Marcos further points out that an impeachment complaint would only tie down both chambers of Congress. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. This comes amid a worsening political rift between Marcos and Duterte. The vice president earlier said she already instructed someone to kill the president, the first lady, and the House Speaker if she herself gets killed. Marcos himself said he will not tolerate such criminal threats, declaring he will fight back against it. The vice president has repeatedly defended her remarks, saying she was taken out of context. Calls for Duterte's impeachment also come amid a probe by the House Committee on Good Government and Public Accountability into alleged fund misuse at the Office of the Vice President in the Department of Education. Nako. Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement, Nelson. Pahayag. Breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunang sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan, ipakishare nyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, kung saan man kayo social media account naka-follow, ipakishare nyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood, at nang sa ganon ay mapakinggan yung mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ng tagubilin. Kami po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, ishare nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Ipaki-record nyo po ito, tsak, magugustuhan po ninyo itong ating announcement kayon. Napakalaki po nito, at baka mabigla kayo, manghinayang kayo kung hindi nyo po maire-record itong announcement natin ngayon. Okay, hindi nyo napanood. Diba? Pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan. Bigyan natin ng konting premise. Background. Bakit ba naging abala dyan? Kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw inaabot nga ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, diba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon, ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan dyan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayari ito? Nako, yun nga po. Dahil sa, ito po yun ang tag natin ito, yung awayan sa politika. Yun hong mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo, dahil daw po sa ganito, sa ganyan, hindi na natin muna talakayan sapagkat alam naman yun ng ating mga kababayan. At nauwi ho yan sa napakatindi, humantong sa bantaan nandiyan diba? Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi namin palalagpasin yan, yung mga ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan di ba, sa ating Vox Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway, dapat mayroong magpakumbaba. May mauna. At doon nga ho sa ating Vox Populi, kayo ho ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang
ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa.